Hello! Ang atin namang sunod na tatalakayin ngayon sa video natin na ito ay yung tinatawag naman na mitigating circumstances. Okay, pero bago natin pag-usapan yung mitigating circumstances, gusto ko sanang magbigay ng aking opinion o pananaw tungkol dito sa mga humihingi ng legal advice. Okay, so ito, opinion ko lang ito, pananaw ko lang ito, nasa sa inyo na kung sumang-ayon ba kayo o hindi, or susunod ba kayo o hindi. Okay? Kasi, madalas akong nakakatanggap ng mga messages, request na humihingi ng legal advice o pwede bang magtanong ng mga ganito. Ganito ang pananaw ko dyan sa legal advice. Kung halimbawang gusto na humihingi ka ng legal advice dahil ang gusto mo lang madagdagan yung kaalaman mo tungkol sa batas, tungkol sa mga proseso na ginagawa ng korte, kung sakaling mayroong mga kaso, kung gusto mo lang magkaroon ng idea, ang advice ko dyan is manunood na lang kayo ng mga video na katulad ng itong mga video na ginagawa natin, na nagbibigay ng information, nagbabahagi ng mga kaunting kaalaman tungkol sa mga batas at sa mga proseso ng korte, at higit sa lahat kung ano yung mga desisyon ng ating Korte Suprema tungkol sa mga isyu na ating tatalakayin. Okay? Pero, kung halimbawa, ang gusto mo ay, ang purpose mo kung bakit ka humihingi ng legal advice ay kailangan mo na ng legal remedies. Hihingi ka na ng remedies sa korte. Halimbawa, gusto mong mag-file ng kaso or mayroon kang gustong hingin na aksyon na gawin para sa doon sa korte, or kung halimbawa ikaw ay nakasuhan at gusto mo nang pinapasagot ka ng isang kaso, ang gagawin mo doon, huwag ka nang pumunta sa isang lawyer para humingi ng legal advice. Huwag nang yung legal advice. Ang gagawin mo doon, kung meron ka ng relief na gustong kailangan sa korte, kaya ka humihingi ng legal advice, ang gagawin mo doon, diretso ka na sa abogado mo, dalhin mo na kung ano yung mga dokumento na sa tingin mo magagamit para sa relief na hinihingi mo sa korte, diretso ka na sa abogado. Okay? Ngayon, kung meron kang kaya namang magbayad ng isang private lawyer, pwede kayong dumiretso na kaagad doon sa private lawyer na yon, at doon nyo na pag-usapan anong po pwedeng gawin doon sa legal issue na gusto mo or sa relief na gusto mong makuha. Or, kung halimbawa naman wala kayong, hindi kayang makapagbayad ng isang private lawyer, pwede rin kayong pumunta sa public attorney's office diyan sa lugar ninyo na may mga lahat naman na parte sa ating bansa ay mayroong mga opisina ng public attorney's office para mabigyan din kayo ng legal assistance. So diretso na kayo doon, wag na kayong humingi ng legal advice pa. Tapos pag nakahingi na ng legal advice, pupunta naman sa isang lawyer para doon na gagawin yung relief na hinihingi. Kasi ang isa kasi sa mga doon, ang pananaw ko kasi dyan, kasi kung meron ka ng relief na hinihingi sa korte, kailangan na ng action yan. Useless naman kung kumonsulta ka muna para malaman mo kung anong gagawin. Kasi kahit na alam mo na kung anong gagawin, kung relief na nga yung hinahanap mo, kailangan mo na ng lawyer doon, kasi hindi naman po pwedeng ikaw ang mag-appear sa korte. Kailangan i-represent ka ng lawyer. So might as well, diretso na sa lawyer. Tsaka pangalawa, kung halimbawang magkonsulta ka muna sa isang lawyer para malaman kung anong gawin, tapos kung ganito ang advice sa'yo, pupunta ka na sa ibang lawyer para tulungan ka kung halimbawang mag-file ng kaso or humihingi ng relief, anumang relief, legal relief na gusto mong makuha sa korte. Malamang may malaking tsansa doon na baka malito ka lang. Bakit? Kasi maaring yung kinukonsulta mong lawyer, iba ang sasabihin, tapos pagdating mo doon sa lawyer na lalapitan mo, para siya na yung hahawak ng kaso, halimbawa, iiba naman ang sasabihin. So baka malito ka lang doon. Kasi kahit na parehang lawyer yan, iba-iba naman ang appreciation kasi nila sa facts na isasabihin mo. Maaring doon sa nagkonsulta ka ng lawyer, ganito yung paniningin niya doon sa facts at sa mga ebidensya na pinapakita mo. Doon naman sa lawyer na lalapitan mo na para siya na yung hahawak sa kaso mo, halimbawa para makuha mo na yung relief na gusto mong makuha sa korte, baka iba naman yung pananaw niya, iba naman yung appreciation niya doon sa mga
ebidensya at sa facts na ninarrate mo sa kanya. So, baka magkaiba yung sabihin nila, magkaiba yung magiging strategy nila. So, baka malito ka lang. Di ba? So, ganito ang gagawin. Kung halimbawang gusto mo lang magkaroon ng dagdag kaalaman para halimbawa matuto, kung magkaroon ka man lang ng idea, para kung halimbawa wag naman sana dumating yung punto na maghaharap ka ng legal issue, halimbawa nahuli ka ng isang dahil sa walang warrant, ganun. So, natakil na natin yung mga ganyan, kung ano ang mga prosesong dapat pagdaanan, ano ang pupwede mong gawin, kailan po pwedeng hulihin na walang warrant. So, at least may idea ka habang wala ka pang lawyer na nakukuha na mag-assist sa inyo, may idea ka kung anong gagawin sa mga punto na yon. Yung hindi ka dapat magsalita ng magsalita lang. Okay? So, kung halimbawa naman, matuto ka lang, magkaroon ka lang ng idea para at least kahit paano kung mayroon kang kaunting kaalaman sa batas, at least alam mo na kung paano kumilos na makaiwas sa gulo. Kasi alam mo naman kung magkakaroon ng kaso, napakalaking abala yan. Hindi yan basta-basta. So, kung magkaroon ka ng kaunting kaalaman, marunong kang umiwas sa gulo, mamuhay ng sumusunod sa batas, yung tinatawag na law-abiding citizen. So, kung yun lang ang purpose mo, gusto mong kaalaman, huwag ka nang mag-legal advice, manood ka na lang ng mga ganitong videos na nagbibigay ng mga information. Marami kang matutunan. Pero yun nga, kung gusto mo na ng relief, kung kailangan, halimbawa, mayroon ka nang gustong i-file na kaso or gusto mong ganitong aksyon ang gagawin para matulungan ka ng korte sa mga legal problems or legal issues na kinakaharap mo, huwag ka nang kumonsulta, dumiretso ka na sa abogado na gusto mong hahawak sa kaso mo. Kung halimbawang mayroon ka namang pangbayad, diretso ka na doon sa abogado na lalapitan mo, private lawyer, para siya na yung tutulong sa'yo. Or kung halimbawa namang wala kang pangbayad ng abogado, hindi mo ma-afford yung magbayad ng isang private lawyer, pwede kang pumunta sa public attorney's office para matulungan ka na, tapos dalhin mo na lahat doon ng mga dokumento na hawak mo, mga ebidensya, hawak mo, doon na pag-usapan ano bang legal remedies ang pupwede natin gawin dito sa legal issue or sa ganitong problemang legal na kinakaharap ko ngayon. Diretso na, huwag nang magkonsulta dahil nga sa paliwanag ko kanina, kung magkonsulta ka muna sa isang lawyer para lang magkaroon ka ng idea anong gagawin, tapos pag gusto mo nang gawin yung action, legal action na halimbawa sinabi ng lawyer na kinonsulta mo, yung advice ng lawyer na kinonsulta mo, tapos kukuha ka na naman ng ibang lawyer, baka malito ka lang kasi malaking posibilidad na baka magkaiba ang sasabihin nila kasi iba, kahit na parehong lawyer yan, iba-iba ang appreciation namin sa mga facts, sa mga ebidensya na ipinakita mo. At saka, yun nga, kahit na for practical purposes, kahit na alam mo na kung anong gagawin, hindi mo naman, wala ka rin namang aksyon na magagawa doon kung hindi ka rin lalapit sa abogado kasi kailangan mong i-represent ng isang lawyer kung dudulog ka sa korte. So, ganun na ang gagawin. Huwag nang mag-legal advice pa. Ngayon, kung halimbawang meron na kayong pending na kaso sa korte, ito madalas kasing may magme-message sa akin ng ganito na tulungan mo ako sa ganitong kaso. Kung ang kaso mo ay nasa korte na, kung meron kang mga katanungan, kung meron kang gustong malaman ano bang nangyari sa kaso mo, ano bang status sa kaso mo, ano bang kalagayan ng kaso mo, doon ka kumonsulta sa abogadong may hawak sa iyo. Huwag kang kumonsulta ng ibang lawyer na walang na hindi humahawak sa kaso mo. Kasi parehong rason, maaring magkaiba ang sasabihin, malilito ka lang. 'Di ba? Kasi kung ganito ang tsaka unfair sa lawyer mo 'yon. Halimbawa, sasabihin mo ganito ang sinasabi mo sa isang lawyer na kinukonsulta mo. Tapos hindi naman alam ng lawyer nito kung ano ang takbo ng kaso, hindi naman niya alam kung ano na yung mga ebidensya na presenta, ano na yung mga testigo, ano na yung mga testimonya ng testigo. So, maaaring malamang iba ang sasabihin nitong ibang lawyer na to na kinonsulta mo kumpara doon sa lawyer na actual na humawak sa kaso mo. So, hindi maganda yon. So, kailangan
kung mayroon kang katanungan, mayroon kang mga ano, doon ka sa abogado mo makipag-usap, yung humawak ng kaso mo. Kasi siya yung pinaka-the best na taong makapagpaliwanag sa'yo kung ano yung nangyari sa kaso mo, ano na yung status ng kaso mo, at ano na ba yung direksyon na gustong patutunguhan ninyo doon sa kaso mo. Huwag sa ibang lawyer, huwag kang kumonsulta sa ibang lawyer kasi yung ibang lawyer, hindi naman nila alam. So, kahit nasabihin mo pa ng ganito yung kaso, ganito yung nangyari sa kaso, pero hindi niya nakita kung ano yung mga ebidensya na nandoon na sa korte. Hindi niya narinig kung ano na yung mga testimonya na pinipresenta nung kabila, nung kalaban mo. So, malamang iba ang sasabihin. So, baka sabihin pa nito na ganito dapat ang ginagawa dyan. Tapos, ngayon, magtataka ka ngayon, bakit hindi ito ginawa ng lawyer ko? Ito yung sinasabi. Baka, hindi, malamang, malay natin, baka iba yung pananaw ng lawyer mo doon sa mga ebidensya, kaya ganito ang strategy na ginagawa niya. So, hindi maganda yon. Kung meron ka ng abogado, kung ang kaso mo, kung ang legal issue mo, kung meron ka ng kasong nasa korte, at meron ka ng abogado na tumutulong sa'yo diyan sa kaso na yan, doon ka lang sa kanya makipag-usap, sa kanya ka lang humingi ng advice or humingi ng update ano nang nangyari sa kaso mo. Huwag kang lumapit, makipag-usap sa ibang lawyer na hindi naman humawak sa kaso mo. Ngayon, kung meron ka ng ano, kasi nakakatanggap din ako ng ganitong message na tulungan mo ako nandito yung kaso ko sa ano ko, ganitong yung mga abogado, hindi yan basta-bastang hahawak na lang, papasok na lang sa isang kaso na nakapinding na sa korte. Kasi kung meron ng lawyer na humawak sa kaso mo, hindi kami basta-basta pwedeng papasok na lang dyan. O ako na dyan. Ako nang papalit dyan. Kasi ano, hindi. Kasi unethical yon para sa mga lawyer. Na para bang manunulot ka ng kaso na aagawan mo na lang ng bigla ng kaso yung isang abogado na may hawak ng kaso. So, hindi maganda yon. Although, karapatan ng isang kliyente, karapatan ng isang tao na mamili ng abogado na gusto niya, ang magandang gagawin dyan, kung talagang halimbawa lang, hindi ka na satisfied doon sa ginagawa ng abogado mo, kasalukuyang abogado mo, ang gagawin dyan, hindi ka basta-bastang pumunta na lang magkumuha na lang ng ibang abogado na ikaw nang hahawak dito. Ang gagawin dyan, kausapin mo muna yung abogado mo na pwede bang gusto ko sanang magpalit ng abogado. So, mag-withdraw muna dapat siya doon sa kaso mo. Kailangan yung kasalukuyang abogado na humawak sa kaso mo, kung gusto mo siyang palitan at pahawakan mo ng ibang lawyer, kailangan mag-withdraw muna siya. Mag-withdraw muna siya doon sa kaso bilang abogado mo, saka palang papasok yung isang abogado na gusto mong kukunin. So, kung ang kaso nasa korte na, hindi yan po pwede basta-basta na lang palitan ng isang abogado. Kasi hindi magandang hindi magandang practice yun. Unethical yun para sa mga abogado na manghihimasok ka na lang ng ibang kaso na mayroon ng abogadong nakahawak doon. Okay? So, kung meron ng abogadong tumulong sa'yo, siyang kausapin mo. At kung halimbawa naman, pero bihira naman siguro mangyari yan, na kung halimbawa ang hindi ka satisfied o gusto mo na ng ibang abogado, karapatan mo naman yon. So, pwede mong kausapin yung kasalukuyan mong abogado, sabihan na gusto ko sanang kumuha ng ibang abogado. Gusto ko nang i-terminate yung services mo bilang abogado ko kasi gusto kong siya naman ang hahawak. So, wala namang problema yon. Ang gagawin lang ng abogado mo, kasalukuyang abogado mo, mag-submit siya sa korte ng withdrawal as counsel. So, pag nakapag-withdraw na siya, saka pa lang pwedeng mag-appear sa korte, sa kaso mo, yung abogado, bagong abogado na pinalit mo sa dati mong abogado. So, ganyan po ang proseso. Okay, so sana nagkaintindihan tayo doon at napaliwanag natin ng maayos. At yun lang naman ay pananaw ko lang base sa aking experience at sa mga kadalasan kasing nakakatanggap ako ng mga ganong messages. So, kung sang-ayon kayo doon, maganda. Pero kung hindi naman, pwede niyo namang gumawa kayo kung anong gusto nyo. Okay? So, dito tayo sa mitigating circumstances. Okay? Ano ba itong mitigating circumstances? Doon kasi sa criminal cases kasi, mayroong mga circumstances na maaring makaapekto sa krimen. Mayroong mga circumstances o mga pangyayari na nakapalibot sa
kung kailan naganap ang isang krimen na maaaring makaapekto yun. Katulad na lang nung natalakay na natin sa mga nakaraan nating videos, yung tinatawag na justifying circumstances. So, mayroong mga special circumstances na makaapekto sa isang kaso. Diba, isa sa mga justifying circumstances na tinalakay natin ay yung self-defense. Okay? So, pag self-defense, pag merong self-defense, napatunayan na self-defense, talagang walang liability ang isang akusado. Hindi siya makukulong, mapawalang sala siya dahil justified yung kanyang nagawa. Yun yung tinatawag na justifying circumstances, self-defense. Tapos, meron namang tinatawag na mitigating circumstances. So, from the word mitigating, mitigate, nagpapagaan. Okay, so sa anong paraan na pagaan? Itong mitigating circumstances, nagpapagaan ito ng kaso, hindi dahil sa ma-downgrade yung kaso. Okay? Pag mayroong mitigating circumstances, hindi nito mada-downgrade ang kaso. Kung halimbawa ang kaso sa iyo ay murder, kung mayroong mitigating circumstances niyan, hindi yan ma-downgrade into homicide. Or halimbawa, attempted homicide, or attempted murder, frustrated homicide, hindi yan, kung mayroong mitigating circumstances, hindi yan ma-downgrade into physical injuries. Halimbawa, hindi yun ang ibig sabihin ng mitigating circumstances. Pag sinabing mitigating circumstances, napapagaan yung kaso in terms of penalty imposed. So, kung merong mitigating circumstance ang isang kaso, makukonvict ka pa rin kung ano yung inakusa sa iyo. Kung halimbawa, inakusahan ka ng murder, pagpatay. So, intentional na pagpatay ito, murder. So, pag murder ang kinaso sa iyo, tapos na-convict ka, pero may mitigating circumstances, murder pa rin, convicted ka pa rin ng murder. So, saan napagaan ang kaso sa pamamagitan ng mitigating circumstances? Doon sa penalty na i-impose. Kasi halimbawa sa murder, ang penalty na ini-impose sa murder is reclusion perpetua to death. So, kung ipagpalagay natin na ini-implement yung death penalty, so reclusion perpetua to death. So, kung merong mitigating circumstances, ang ginagawa ng korte, kung hindi niya i-impose yung maximum penalty, kundi yung minimum penalty lang. Ganun ang pinakasimpleng paliwanag. So, kung reclusion perpetua to death ang parusa sa murder, kung makonvict ang isang akusado doon, tapos mayroong mitigating circumstance, hindi i-implement yung death penalty, kundi yung reclusion perpetua lang. So, napababa. Yung mababa na penalty ang i-impose, hindi yung mataas, kung mayroong mitigating circumstances. So, sa doong ganung paraan, napapagaan ang isang kaso. Hindi yung na-downgrade siya, kundi napapagaan in terms of penalty imposed. So, kung halimbawa, ang isang kaso ay mayroong, pagpalagay lang natin, mayroong penalty na minimum of 3 years, maximum 6 years. Pagpalagay lang natin ganun. So, kung halimbawang makonvict ang isang akusado doon sa ganung kaso na may penalty na minimum of 3 years, maximum of 6 years, pero may mitigating circumstances, so makonvict siya doon sa kaso na yun, pero hindi i-impose ng korte yung maximum penalty na 6 years. Ang i-impose niya, dahil may mitigating circumstances, yung 3 years lang na penalty. So, yun yung ang ibig sabihin yun yung effect ng mitigating circumstances. So, dito sa mitigating circumstances, ang kadalasang mag-appreciate nito yung korte. Okay? Kasi, kung ikaw abogado, hindi ka magdidepensa ng mitigating circumstances. Kung mitigating circumstances lang ang iano mo, kasi makukonvict pa rin yung akusado mo dyan eh. Mitigating circumstances. So, ang ginagawa lang dyan, pinapakita mo lang sa pamamagitan ng ebidensya, pero doon ka pa rin sa main defense mo. Kung alimbawa, ang main defense talaga ng isang abogado is hindi nagawa yung krimen, doon ka pa rin. So, hayaan mo na lang ang court na mag-appreciate kung mayroong lalabas doon ng mga mitigating circumstances. So, kung sakali man na hindi pala rin makonvict ang isang akusado, kung makita ng korte na mayroong mitigating circumstance doon sa kaso, doon niya hindi niya i-impose ngayon yung maximum penalty, kundi yung mas mababa na penalty. Okay, so meron pang tinatawag na privilege mitigating circumstances at meron ding ordinary or regular mitigating circumstance. So, kung
depende na yan sa korte kung paano niya i-appreciate. Kung halimbawang privilege mitigating circumstance yung nakita ng korte, ang ibig sabihin niyan, ibaba yung penalty by degree. Okay, so by degree, medyo mataas yun. Malaki yun, yung pagbaba nun kung degree. Kung ordinary mitigating circumstance lang yan, doon lang yan. Kung halimbawa mayroong penalty, mayroong minimum, medium, maximum. So, kung mayroong mitigating circumstances, ang i-impose lang ng korte yung minimum, hindi yung maximum. Ganun lang pag regular mitigating circumstances. Okay, so ano-ano ba itong mga tinatawag na mitigating circumstances? Yan ang pag-uusapan natin sa ating susunod na mga videos.